Nagbalik sa rurok ng tagumpay ang dating 3-division world champion na si Gian Ariel Casimero matapos nitong pulbusin si Tomo Mizuguchi sa isang madugong laban sa Japan. Samantala Alan Picasso, dapat siya raw ang panalo at si Naoya Inoue ay hindi naman daw pala malakas. Narito ang buong kwento. Matapos na nakakalisamayang pagkatalo noong Oktubre laban yan kay Kyunosuke Kameda, rumesbak si Gian Ariel Casimero sa harap ng mga tagahanga sa IC Sky Expo nitong December 27 sa Japan. Pinatigil ng Pinoy boxer ang laban sa kalimang round, 1 minute at 10 seconds sa pamamagitan ng isang technical knockout. Mula sa unang round, ipinamalas ni Casimero ang kanyang bagsik sa pamamagitan ng heavy hooks at accurate jabs na agad na nagpadugo ng ilong ni Mizuguchi. Sa ikaapat na round, isang malakas na right straight ang tumama sa Japanese boxer na naging sani ng pagkawala nito ng balanse. Sa gitna ng laban, nakuha pa ni Casimero na tanungin ang kalaban ng okay ka lang ba? Isang senyales ng labis na kumpiyansa at dominasyon. Pagdating ng ikalimang round mga kwento, hindi na nakayanan ni Mizuguchi ang sunod-sunod na mga kombinasyon ni Casimero, dahilan upang itigil na ng referee ang laban para sa kaligtasan ng boksingero. Matapos ang panalo, agad naman ay hinamon ni Casimero ang kanyang matagal ng target. Ang isusunod ko ay itong si Luis Nerina. Samantala, alam naman natin mga kwento na nagtagumpay itong si Naoya Monster Inoue sa kanyang undisputed super bantamweight world title fight. Laban yan kay Alan David Picasso. Bagamat hindi nauwi sa knockout ang laban na naig si Inoue via unanimous decision, nagpakita si Picasso ng pambirang tibay at determinasyon kung saan hindi siya bumagsak sa buong 12 rounds. Isang bagay na birang mangyari sa makalaban ni Inoue. Sa panayam matapos ang laban, inamin ni Picasso na bagamat mabilis at malakas si Inoue, nasa niya na mas magiging mapangwasak pa ang bagsik ng mga suntok ni Inoue. Sa totoo lang, inakala ko na mas magiging malakas pa ang kanyang power. Alis ako rito bilang talo sa record, pero pakiramdam ko ay ako ang nagwagi dahil sa aking ipinakita. Payag ni Picasso. At para kay Inoue mga kwento, ito ang ikaapat na laban sa loob lamang na isang taon. Inamin ng kampiyon na naramdaman na rin niya ang pagod sa dikit-dikit na schedule na maaring maging dahilan kung bakit hindi niya napatumba ang matapang na Meksikano. Mga kakwento, ang muling pagbangon ni Casimero ay nagpapatunay na nananatili siyang banta sa dibisyon, habang ang tagumpay ni Inoue ay muling nagpapatibay sa kanyang status bilang pound-for-pound king. Pero ang kinagulat ng lahat, sinabi ni Picasso. Pero mga kwento, ang ikinagugulat ng lahat, sinabi ni Picasso na inakala niya na malakas itong si Naoya, pero nagkamali raw siya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.